Napanindigan po namin na dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Din kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko ma-specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta, large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos. Medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka na gulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, lumabas po yung flood control issue na doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang pulto-pulto po na dumarating at lumalap. Igaling po pala sa misa. Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Pa-support yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Sabi kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan nyo? Sa tabi po siya ng lake. Bakit po sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na malekta kay dating speaker po. Saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40, Tapos, saan pa? 41 men. 14 na. Kay Michael yun. 14. Bahay niya rin. 14. 14. Dinedepict po yan na ang unang proseso nila yan sa opisina ay bago isilid yan sa maleta, binibilang nila Paul Estrada. Kuha nyo ito? Yes, ma'am. Kuha? Yes. Sino kumuha nito? Isa sa amin. Okay, ito. Yung may mga babae na nagbibilang. Yes, ma'am. Kuha rin yung ito. Yes, ma'am. So, okay lang kumuha? Hindi kayo pinagbawalan na kumuha? Kailangan po ng proof, ma'am. Minsan isisend po kay boss. Hindi nyo nalaman na sila pala yun. Lately na lang din, ma'am, nakita natin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Na isa sa mga iniskortan nyo. Yes, ma'am. Nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023, na ocular muna sila, ma'am eh. Inikot muna nila yung buong Manila eh. Then nakipag-meeting sila kay ST po. Good time po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse. Nakipag-meeting din po siya doon kay boss po tsaka kay dating speaker. Pagkatapos na nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Hindi ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko ICC. Paano mo na nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagbi-meeting po sila. Ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo na napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni
boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa dapat naman po, executive naman po yung nakakaalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan ba? Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan, laman namin. ICC investigation. Kuha nito yung mga litrato. Ako ma'am, yan yung pag naglalakad-lakad sila ma'am sa Makati, sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Nang? ICC members po. Kalaunan ma'am, nakuha na lang namin ma'am na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila ma'am na mga AGK. witness ma'am. AGK. Sa AGK po. To make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam Yes. ni Mark at saka ni John. Yes. sa atin ay kinidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. And that is a crime. Kidnapping. Dating sa kanilang destination, sila rin ang nagbubuhat. Alam nila na ito, dalhin nyo ito sa opisina ni Sunny Trillanes sa ganitong lugar sa Quezon City. Actually, kasama po niya si Sunny Trillanes sa Magdalonod. Nakulong ito kasama ni Sunny Trillanes. Yung pareho ang pahayag ng lumantad na dating Marines sa testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico at dati ring Marine na si Orly Guteza sa Senado. Kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa nila pagnanakaw dito sa ating mga konda ng bahay. So hindi nyo kasama ngayon si Guteza sa paglantad po nitong 18? Hindi po. Nakahanda kayo mangyari sa inyo yung nangyari kay Guteza? Yes ma'am, sa kapatay po yung lalaban pa namin. Wala kayong political party or any big political personality who's behind you? Wala. If the insinuation is that this is for the Dutertes, no. I can put in the line my license as a lawyer or even my name and reputation. Si Vice President, hindi na niya ako kilala. Hindi pa kami nag-uusap ni minsan. Gawa lang namin to, sinuportahan lang namin yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa tsaka sinabi rin ni Kong Saldi. Hindi ako updated sa nangyayari sa ICC. Although I know na merong kaso doon ni Duterte. Attorney, Wala naman sa isip namin kung pro-Duterte yan o anti-Duterte. Hindi nga namin alam sa Senado kung sino ang pro-Duterte dyan eh. po ni Senator Lacson hindi match dun sa nalalaman niya na nakurakot dito po sa flood control project or budgets. Because his assumption is wrong. Ang assumption niya kasi ay galing lang ito sa flood control funds eh. Pero maraming sources. Pag isusuma total po yung frequency of their deliveries, doon lamang sa Forbes Park at saka sa Aguado. Kaya ang estimate ko, umaabot siya ng 805 billion. Malinaw doon, okay, nakita nila si Congresswoman Laila de Lima na nakipag-meeting kay Sunny Trillanes, Speaker Romualdez, kay Zaldico at saka si Secretary Ed Anyo sa Okay. Town House. Ang estilo kasi po ni Zaldico, laging meron siyang kasama sa convoy na sasakyan na nandoon yung pera. Paglabas, may bitbit na. Yun ang sinasabi po nila. So hindi siya nabigyan ng pera. Nabigyan Sabi niya, po siya. Nabigyan siya ng pera. So hindi ho tatanggalin yung pangalan ni Senator Laila. dun sa mga nakatanggap? Ganun ho Hindi ba? po kasi yun ang sinasabi nila eh. At nakita nila na may bitbit nga siya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Yung kami po. Anong nakita nyo exactly? Paglabas po niyan, ma'am, kikita po namin na bit-bit na po nila yung mga paper bag na may lamang pera. Magkano yung laman ng paper bag? Estimated namin, ma'am, nasa 5 to 10 M. 5 to 10 million. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na Pwede ba Pero, makapakita yes, yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Isbart Walpat. okay. Lahat kayo may ID na ganyan. Yes. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Saldi, ma'am.
Saan ka nakapag-deliver, Benny? Sa Kaninong bahay? kay Kung Stella yan po. Kimbo? Bahay niya talaga Yes, to? sa bayan po. Sa Dr. Avi Vlog.